Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano kayo makapag-renew ng inyong NBI clearance ngayong year 2025. Kung paano ito ipab-deliver sa inyo door to door. Ngayon, dito sa Google Chrome ng cellphone ninyo, dito sa may taas, click nyo lang yan. Then, i-type nyo lang dito yung NBI. Lalabas na agad yung clearance.nbi.gov.ph. So, click nyo na yan. Ayan. Dito sa data privacy content, click lang natin tong I agree. Then, close. Close ulit. Ayan. So, dito, makikita nyo na agad yung NBI Clearance Online Renewal. So, pag once na door-to-door delivery ang gusto ninyo sa pag-renew ng inyong NBI clearance. So, dito kayo mag-click sa NBI clearance online renewal. Click nyo itong click here. So, ito ay for delivered door-to-door. Pag once naman na hindi nyo gustong door-to-door delivery, kailangan nyo mag-register dito. So, kailangan lang na naka-yes ito para ibig sabihin renewal kayo. Lagay nyo lang dito yung first name ninyo, short name, at saka yung cellphone number, at birth date ninyo, anong year, month, day, at ilagay lang ninyo yung inyong old NBI ID number. Then, click nyo lang itong my box, I'm not a robot, and then click proceed. Pag once naman na kayo ay hindi renewal, so dapat click nyo lang itong no. Ayan, pag hindi renewal, again, click nyo lang itong box ng no. Then, pag renewal na hindi door-to-door delivery, click nyo lang itong box ng yes. Ayan, so ngayon, dahil ang tutorial na ito is focus muna sa door-to-door delivery. So, dito is your NBI clearance expired or expiring. Renew it and get it delivered door-to-door. Yes guys, pwede nyo nang ipang-door-to-door yung mismong NBI clearance ninyo. So kung may mga expired na kayong mga NBI clearance dyan, ikikip nyo yan. Huwag nyo itatapon yan dahil magagamit nyo yan. So pag once na renewal na kayo, ang NBI clearance ninyo dyan na expired is October 16, 2016 onwards. So pag kukuha kayo ng inyong NBI, direct na kayo dito sa NBI clearance online renewal. Click nyo na itong click here. Then, lagay nyo dito yung old NBI ID ninyo. So, makukuha nyo yung old NBI ID number ninyo sa mismong NBI clearance na nag-expired sa inyo. Kung kaya, wag nyo itapon kung halimbawa makakuha kayo ng NBI clearance ngayon. So, pag after ng expiration yan, wag nyo na yan itapon or picturean ninyo para lang may details kayo ng lumang NBI clearance ninyo para pag kailangan ninyo ng NBIs in the future year is diretso online renewal na lang kayo. Next is your cellphone number. Then your first name, pangalan ninyo, middle name, apelyido, at birthday ninyo. After nyo mailagay yung mga information dyan, double check ninyo kung tama ba. Pag tama, click nyo na itong verify. Then dito sa verification options, click lang natin to. Then dito, ano nga ba yung ginamit nyo nung nagpa-register kayo kay NBI Online? So para ma-verify ni NBI, so mamimili kayo sa tatlo dito kung ano yung sure kayo na ginamit ninyo nung pagkuha ninyo ng NBI ninyo. Halimbawa, mother's information, click natin yan. Dito, lagay nyo lang yung kumpletong pangalan ng mama ninyo sa pagkadalaga at kung saan siya pinanganak. Then, kung halimbawa guys, hindi naman kayo sure dito, so pwede kayo mamili ulit dito sa verification options. Kung halimbawa sure kayo sa cellphone number or kaya sa email address na ginamit ninyo nung kumuha kayo ng NBI ninyo.
After nyo yan ma-fill out, click nyo na itong verify. Then, ayan guys, pag once na tama naman yung details na nailagay ninyo, so lalabas na agad yung information na naandito. So, double check nyo kung tama nga ba ito. Pero kung halimbawa guys, may mga details pa kayong kailangan nyong ayusin dito, so ang gagawin nyo, mag-login muna kayo doon sa NBI Clearance Online. Then, i-edit nyo muna yung mga information dito na gusto nyong ipabago. Pero kung halimbawa, wala naman kayong ipabago dyan, yan pa din yung mga information ninyo. So, click nyo na itong my box. Then, pag may check na, click continue. Then, click nyo na itong pay. Click I agree. Ayan, loading lang. So, hintayin lang natin. Ayan, dito sa terms and condition and data privacy, scroll nyo lang pababa. Sa pinakababa, makikita nyo dito yung agree. Click agree. Take note dito na hindi lahat ng lugar sa Pilipinas is pwedeng magpa door-to-door delivery ng NBI clearance. So, ito ay available lamang sa NCR. Again, sa ngayon is available lamang sa NCR ang NBI door-to-door delivery. So, dito, click nyo na itong proceed. Dito, ito na yung delivery number natin. So, dito guys, take note na yung pagbayad nyo ng delivery fee is non-refundable. Kung kaya make it sure lang na 100% sure kayo dito sa pagpa-deliver ng door-to-door or sa pagbabayad ng delivery fee dahil hindi na ma-refund sa inyo once na kayo ay nakapag-proceed na ng payment dito. So, lagay na natin yung mga information natin. So, kung kayo mismo naman ang mag-receive ng inyong NBI clearance, lagay nyo lang dito yung first name niyo, pangalan niyo, apelyido, contact number, at saka contact number 2. Optional lamang yung contact number 2. Kung halimbawa wala na kayong ibang SIM, yan lang yung SIM card ninyo. So, huwag nyo nalagyan yung receiver mobile number 2. Next is receiver building type. Next is your email, then your province, city or municipality, then the barangay, then the zip code. So, kung hindi nyo alam yung zip code, search nyo lang sa Google search. Halimbawa, kayo ay taga Antipolo City. So, search nyo lang zip code, Antipolo City. Then, lalabas na dyan yung zip code ng Antipolo City. Then, lagay nyo dito yung full address details, kung ano yung street name, at saka yung mga landmark or kung ano yung mga pwede nyo pang sabihin regarding sa address niyo. So, lagay nyo lang dito sa remarks. Then, you can pin your preferred delivery location here kung gusto niyo. So, optional lamang dyan. Then, after nyo ma-fill out yung information dito guys, double check ninyo kung tama ba yung lahat ng nailagay nyo dyan. Then, pag tama naman, click nyo na itong proceed. Then, andito na tayo sa payment method. So, makikita nyo na agad dito guys, ng total amount is 510 pesos. Dahil ito sa delivery fee. So, pinagsama na dyan yung inyong delivery fee at saka yung NBI clearance ninyo. Kung halimbawa naman na nalakihan kayo dito sa 510 pesos na delivery fee at saka sa NBI, so pwede namang hindi nyo ipapa door-to-door yung NBI clearance niyo. So, pumila kayo mismo or mag-pick up kayo mismo sa NBI clearance ninyo sa mga NBI clearance branch. Dito sa payment method, so pwede kayong mamimili dito kung paano kayo makapagbayad. So, kung gusto niyo online, pwedeng credit card or Mastercard. Pwede ding Paymaya. Then, dito din yung To Go Express or kung gusto niyo over the counter, andito yung 7-Eleven, Palawan Pawn Shop, at saka online din, e-wallets, or kaya gusto niyo cash payments. So, halimbawa, gusto niyo na lang magbayad sa 7-Eleven dahil madaming mga 7-Eleven dyan sa tabi-tabi. So, click nyo na lang tong 7-Eleven.
Pag once na pinili nyo yung 7-Eleven guys, may additional na 12 pesos. Kung kaya ang lahat ng mababayaran nyo dito is 522 pesos. Pag e-wallets naman, try natin yung e-wallets. Click natin. Ayan, pag e-wallet naman, so gawa GCash, click natin yung GCash. Ayan, so mas malaki yung service fee kay GCash, 17.85 pesos. Kung kaya a total of 527.85 pesos ang lahat na babayaran ninyo dito. So kung magbayad na kayo through GCash guys, click nyo na itong proceed. Then pagka-click nyo ng proceed, so lalabas na dyan yung pag-enter nyo ng cellphone number nyo sa GCash. Then, mag-send yan ng OTP code. Ilagay nyo lang yung OTP code. Then, dapat may balance or may saktong amount na 528 pesos para makapag-proceed kayo sa payment ninyo sa GCash. Pag once naman 7-Eleven ang ginamit ninyo, so makikita nyo dyan yung reference number ninyo para pwede kayong makapagbayad through 7-Eleven. So, ganun lang guys kung paano kayo makapagpa-renew sa inyong NBI clearance through online. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!